Ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. Ito po'y masusumpungan sa Roma, Kabanatang 11, talatang 22. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 11, talatang 22. Ganito po ang ating mababasa. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ipaintulot mo nawa, Panginoon, at gawin mong marapat na kami dalawin mo ng iyong presensya sa sandaling ito. Ilukob mo sa dakong ito ang iyong kabanal-banalang presensya upang ikaw ang siyang aming makatagpo sa dakong ito. Maramdaman naming ikaw ang siyang narito sa kalagitnaan namin. At sa aming pagpasok sa pagkikinig ng iyong salita, gawin mo po kaming mayroong kauhawan, may kagutuman sa iyong mga salita. Sapagkat ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong labi. Gawin mo kaming parang isang usang uhaw na uhaw sa tubig ng malamig na batisan. Aming kasabikan ang iyong mga tinig. Dinggin namin ang iyong tinig. At mapapagpala nawa kami sa pakikinig ng iyong salita, sapagkat ikaw din naman nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Muli kong babasahin ng talatang batayan para sa pamamahayag ng salita ng Panginoon na hinango ito sa Roma, Kabanatang 11, talatang 22. Nang sinasabi, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahuhulog, datapwat ang kabutihan ay ng Diyos ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Ang pinakapamagat ng ating pag-uusapang aralin pagkain ay kabutihan o kabagsikan. Mamimili, saan mamamalagi. Mamimili, saan mamamalagi, sa kabutihan ng Diyos o kabagsikan ng Diyos. Malaganap na sumikat ang awiting tanging matingkad na nagpapahayag at ipinatatalos na ang Diyos ay sinasabi na tangi, palagi na mabuti. Inuulit na inaawit ito, God is good. God is good at all the time. All the time, God is good. Iyan ang sumikat na awit na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Na palagi at tangi at palagi na mabuti ang Diyos.
tama naman talaga. This is biblically and theologically sound and correct, sapagkat totoo, ang Diyos ay mabuti palagi. Subalit, ating mapupuna, sa panahon ngayon, ang pinag-uukulan, mahalagang pansin at diin, at pinakaiibig na marinig, ay ang kalikasan na kabutihan ng Panginoong Diyos. Totong lubos kasi na mainam sa pakiramdam na malaman at maranasan ang kanyang kabutihan. Datapwat kaakibat ng kanyang kabutihan ay binabanggit at iginigit ang kanyang kabagsikan. At itong kanyang kabagsikan ang inaayawang pag-usapan. Lumilikha ang marami ng parang sariling larawan para sa kanya kung ano ang Diyos. At para bagang ang Diyos sa kanilang kaisipan ay ikinukulong lamang sa isang kahon na ang Diyos ay tangi na mabuti. Ito ang kanilang kaisipan tungkol sa Diyos. Wala naman pong suliranin tungkol dito. Datapot hindi yun ang kabuuan ng katangian ng Diyos. Mapapansin ninyo ang kanyang kabutihan. At kung pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, napakaraming bahagi na mababasa sa Biblia, nakakalat na malaganap ang kabutihan ng Diyos. Datapot kaakibat ng kanyang kabutihan ay binabanggit at iginigit din ang kanyang kabagsikan. Maliwanag na nihayag dito sa Roma 11:22 sa ating pinakatalatang batayan. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Mabuting pansining nagsimula sa pananalita na masdan mo nga. Sa Grego, eido, at alam ba ninyo sa Hebreo, ito'y hine. At mayroon pang isang salitang kasa. Sa Ingles, ito ay behold. Alam ba ninyo ang salitang Ingles na ito, behold, masdan, ay masusumpungan halos 1,000 pagkakataon o beses sa Biblia. Nangangahulugan lamang na napakahalaga ng salitang ito, behold, masdan. Isa siyang walang pinagkaiba sa isang paalala at babala o lalong maunawaan kagaya ng signal light o traffic light. Yung a flashing warning light. Di ba? Yung hindi tinitignan at hindi isinasaalang-alang yung traffic light na nagbababala na, ang kadalasang kinauwian ay kapahamakan. Nakikita natin yan sa mga balita. Di ba? Pinakikita kung paano napakalala ng mga banggaan, napakalala ng kapahamakang nararanasan ng mga hindi pinapansin yung paalala at babala na sinasabi, masdan.
Yung salitang Ebreo mukhang maganda. Hine. Parang katunog ng hinay. Hinay-hinay ka. Parang sinasabi nga, slow down. Open your eyes. At ito ang pasimula na salita na ginamit ni Apostol Pablo na masdan mo, parang sinasabi, masdan tignan, alamin at unawain. Ang alin, ang masdan na tignan, alin ang alamin at unawain. Ano yung tumigil sandali, pansinin, hinay-hinay, mayroong ibinababala si Apostol Pablo dito sa sulat sa Roma, sa mga Kristiyano sa Roma. At sa ating talatang batayan sa Kabanatang 11:22, masdan mo nga. At palagay ko, marami sa atin ay hindi ito binibigyang pansin o minamahalaga ang diin na sinasabi. Masdan mo nga ang kabutihan. Pinagmamasdan ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Meron mo tayong pagkakataon na isinasaalang-alang ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Ngunit hindi lamang doon kinakailangan na masdan ang kabutihan ng Diyos, masdan din ang kanyang kabagsikan, ang kabagsikan ng Diyos. Sa makatwid, pinababatid na lubhang mahalagang isaalang-alang ang dalawang katotohanan. Dalawang katotohanan na magkasalubid o magkakabit. Yung intertwined, woven together. Yung parang hindi mapaghiwalay, parang buklod o lubid na nakapilipit ang dalawang katotohanan ito ng kaurian o katangian ng Diyos. Ang sabi na kapwa ito mahalaga, kaya ang sabi masdan mo. Tayo minamasdan lang natin at sinasalang lang yung kabutihan ng Diyos. Kasi yun ang masarap na pag-usapan. Napakasarap na maranasan kung gaano kabuti ang Diyos. At ang Biblia nga nakakalat sa maraming bahagi na maging ang buong lupa ay pinupuno ng kabutihan ng Diyos. Napakaraming kabutihan ng Diyos. Ngunit yamang ito'y madalas na rin nating naririnig, hindi ito ang aking mas bibigyan ng diin. Kasi marami sa gustong makarinig ng salita ng Panginoon, yung masarap sa pakiramdam, yung nakakaginhawa sa kaluluwa, yung nakakapag-angat ng isang nakasubasog, yung nakapagbibigay ng lakas ng loob doon sa nawawalan ng tapang at naduduhagi sa sarili. Yung gusto yung magalak, bunga ng maraming bumabalot na kalungkutan. Yung gusto yung masayang-masaya na marinig ang salita ng Diyos tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ngunit ang iniiwasang pag-usapan at ayaw pag-usapan ang kabagsikan ng Diyos. Ngunit ito hindi mapaghiwalay. Batay dito sa talatang batayan na ating pinag-uusapan, sapagkat ang sabi ko nga ay parang magkalubid ito, parang ito'y magkadikit, magkapilipit na hindi mo mapaghihiwalay. Paano ba totoo na ang mismong Panginoon sa pasimula ay nagpakilala? Kanya nga sinabi sa sarili niya sa Exodo 31:14-15,
3:14, 15, 14, 15. Ako nga, I am. Aya, sa Hebreo, Grego, ego eimi. I am. Siyang sinasabi ng propeta Isaias, siya nga ang Panginoon, ang Yahweh, ang walang ang Diyos, ang Panginoon. Tinutukoy nito ang kawalang hanggan ng Diyos at ang Diyos na hindi nagbabago. Walang anumang anino ng pagbabago sa Kanya. Siya nga ang siya nga. Anong sabi niya? Sa Exodo, kabanatang 34, 5-6, inihayag at itinanyag ang kanyang pangalan. At yung sa pangalan niya ay mapagkikilanlan na siya ngang ang Panginoon, ang Panginoong Diyos. Siya nga ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan, mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at ng kasalanan. At sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin. At marami pang mababasa yung talatang kasintulad nito sa Exodo 26:7 at iba pang talata na kung saan sinasabi ang Diyos ay mapanibughuin at lahat ng mga katangian ng Diyos na meron siya. Mapapansin ninyo, mapag-uunawa sa mga babasa, maliwanag, bagamat sa una na pagpapakilalang sabi, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasalanan. Nagpapatawad siya ng kasalanan. Pero idinugtong, ano yung karugtong? Sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin. Kita nyo? Nagpapatawad siya dahil sa kanyang kaawaan sa libo-libo. Datapwat, ang sabi din, dinadalaw ang kasamaan hanggang 3 at 4 na salin. Napansin niyo? Magkahalo yung kanyang kabutihan at yung kanyang kabagsikan. Nagpapatawad siya. Pero yung gayon din naman ay dumadalaw siya sa kasamaan o nagpaparusa sa kasamaan. Kaya, walang pag-aalinlangang ipinakikilala sa mababasa ang totoo at mismo na Panginoong Diyos at buong ipinatatalos ang dalawang katotohanan ng kanyang kalikasan. Ang Panginoon ay meron siyang kabutihan, meron din siyang kabagsikan. Sa ikalawang bahagi pa lamang, alos po kasi itong mga talatang kukunin ko, bagamat marami akong hinihalo pang ibang talata, alos tinignan ko ang buong sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Sapagkat sa pagkakataon lamang ito sa talatang batayan natin, mababasa natin na mapag-uunawa itong dalawang katangian o kalikasan ng Diyos tungkol sa kanyang kabutihan at kabagsikan. Sa ikalawang kabanata pa lamang ng Roma, sa talatang 4, ganito ang sinasabi. Mayroon daw na inahamak ang kabutihan
ng Panginoon. Binanggit ang kabutihan ng Panginoon. At marami ang hinahamak, ang ibig sabihin, pinawalang bahala nila. Kahit nag-aano kabuti ang Panginoon sa lahat, hindi nila ito minamahalaga. Kaya ang sabi, ang kabutihan ng Panginoon ay umaalalay sa pagsisisi. May dahilan kung bakit ang Panginoon ay mabuti. Upang sa gayon ay alalayan niya ang isa na magsisi, makapanumbalik sa Diyos. Nagpapakita at gumagawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng isa upang sa gayon dalhin ang isa sa Kanya. Kaya mabuti ang Diyos kahit na ang isa'y hindi mabuti. Ginagawan pa rin ng Diyos ng kabutihan upang ihatid ang taong yon sa Diyos. Subalit, anong sabi riyan? Pag idugtong ninyo ang Roma, ang susunod na talata ng Kabanatang 2, talatang 5. Sa iyong katigasan, hindi nagsisi, anong mangyari? Pinakitaan ka ng kabutihan ng Diyos para sa gayon ay magsisi ka, manumbalik ka sa Panginoon, ngunit kung hindi mo gagawin yon, nagmatigas ka sa kabila ng ginagawa ng Diyos ang lahat ng mabuti para sa iyo. Hindi ka dapat gawan niya ng mabuti, ngunit ginagawa kanya ng kanyang kabutihan. Sa iyong katigasan, anong sabi? Na hindi magsisi. Nag-iipon ka sa iyong sarili ng poot sa karawan ng kapuotan ng paghuhukom ng Diyos. Nakita niyo? Muli, dito binanggit yung kabutihan ng Diyos at yung kanyang kabagsikan. Yung kanyang kabagsikan, inaalalayan ng tao upang sa kayon ay lumapit at manumbalik sa Diyos. Kahit nag-aano hindi mabuti ang tao, nagpapakita ng kagandahan ng Diyos, ng kabutihan, upang makapanumbalik ang tao sa Diyos. Ngunit kung ang taong yan ay magmamatigas sa kabila ng ginagawa ng Diyos at pagpapakita ng Diyos, pagpapadama ng kanyang kabutihan, ay hindi magsisi, anong ginagawa ng taong yan? Nag-iipon siya. Nag-iimbak siya sa sisidlan ng poot ng Diyos. At mararanasan ang kabagsikan ng Diyos sa kaharawan ng kapuotan ng paghukom ng Diyos. Ibig sabihin nito, kasalanan ng tao na sa kabila ng pinakikitaan siya ng Panginoon ng kabutihan. Ngunit kung nagtutumigas, inaayawan ang kabutihan ng Diyos. Para lang siyang nagbabangko ng puot ng Diyos sa kanyang sarili. Para siyang nag-iipon sa isang sisidlan hanggang mapuno ng kapuotan ng Diyos sa araw ng paghukso. Sa pagkakataong yun, hindi ang kabutihan na ng Diyos ang mararanasan, kundi ang kabagsikan ng Diyos ng kanyang pagpaparusa. Kaya nakita ninyo, magkahalo itong dalawang katotohanan. Merong kabutihan ng Diyos, meron siyang kabagsikan ng Diyos. Upang lalo nating maunawaan ang dalawang katotohanan ito, ating mabuting liwanagin. Sino itong mga pinagukulan, pinagsasabihan ng tungkol sa kabutihan ng Diyos at kabagsikan ng Diyos? Silang tinatawagan ng pansin. Parang sinasabi, behold, oy! Tingnan nyo.
Baka kung saan-saan kayo nakalingon. Lingunin ninyo, unawain ninyo na mayroong kabutihan ng Diyos. Ngunit wag lang ninyong ipaling doon ang inyong pansin. Tingnan din ninyo at masdan, mayroon ding kabagsikan ng Diyos. Sa Roma, Kabanatang 11:17, sa pamamagitan ng paglalarawan, ganito ang sinabi, ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang olibong ligaw ay sinanib. Inilarawan sa pamamagitan ng ganung paraan. Ang tinutukoy ng mga ilang sangang nangabali ay ang mga Hudyo. Mga Hudyo, katutubo na Hudyo, sa Roma 11:1, 2, 7, 25, sila ang mga taga-Israel o mga Israelita. Yun ang pinag-uukulan niya ng pinagsasabihan niya na masdan ninyo, kayo ng mga Hudyo, kayo ng mga taga-Israel, masdan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Masdan din ninyo ang kabagsikan ng Diyos. Ngunit ang ikalawa na sinasabihan at pinag-uukulan nitong panawagan at pinagsabihan ay, ang sabi, at ikaw na isang olibong ligaw ay sinanib, sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Ito naman ang tinutukoy sa Roma 11:13 ay walang iba kundi ang mga hentil. Sino itong mga hentil? Sa Hebreo, sila yung tinatawag na goy o goyim. Sa Grego, ethnos o ethne. Hindi Hudyo, kundi mga tao mula sa mga bansa. Sa Latin, entilis. Sa mga katwid, hindi sila yung mga taga-Hudyo. Sa mga katwid, dalawang pinag-uukulan ang mga Hudyo at mga hentil. Magandang pag-usapan ito sapagkat sa atin ngayon, mahalaga din nating mapansin saan tayo nabibilang. Ano ang ating katayuan? Kaya limbawa na sapagkat tayo hindi mga Hudyo na katutubo, hindi tayo mga taga-Israel. Sabi nga ng Efeso 2, 10:11 hanggang 13, kayo na mga hentil, hindi kayo kababayan sa Israel. Hindi kayo mamamayan doon. Ngunit, napagandang pag-usapan ang ginawa ng Diyos na kabutihan. Hindi lamang ang sabi sa mga Hudyo, kundi maging sa mga hentil din. Sa mga katwid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang ipinamalas sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hentil, sa mga katwid, maging sa atin hanggang sa atin. Ang kabutihan ng Diyos ay ipinamamalas. Hindi maitanggi, mayroong mga taong tangi na pinili, hindi ba? May mababasang kinikilalang bayang hirang. O hindi natawag na sa Grego na amsegula, sa Grego eklektos laos, o kaya ay God's chosen people or chosen people of God. Hindi rin may tatanggi ito. Ang Biblia ay meron siyang tinutukoy na dito'y mga tangi na pinili.
at mababasang kinilalang bayang hirap. Sa Roma 11:5-7, ang sabi, kanilang kinamtan, itong mga taong ito, kanilang kinamtan ang biyayang paghirang. Sa Roma 11:28, yung pagkahirang sa kanila ay sapagkat pinakaibig sila ng Diyos dahil sa kanilang mga magulang. Ang tinutukoy si Abraham, Isaac at Jacob. Mangyari, sabi ng Deuteronomio 7:6-8, inibig sila ng Panginoon, hindi dahil sa sila'y malaking bansa o anumang dahilan, kundi dahil sa tinupad ng Diyos ang sumpa na kanyang isinumpa sa kanilang magulang, yung covenant, yung tipan na sinumpaan ng Diyos, na palagi nating binibigyan ng diin at pansin dito sa kawan ng Panginoon. Sapagkat ang pakikipag-ugnayan ng Diyos, ang relasyon ng Panginoon, pakikipagrelasyon ng Panginoon, ay dinaan sa pamagitan ng pagtitipanan. Kaya, ang nabubuong relasyon ng Panginoon at yung mga kanya ay tinatawag na tipanan na ugnayan, covenant relationship. Na siyang nakikita natin pinakamahalagang bagay, sapagkat dito man, mapapansin natin na may mga tao na tangi na pinili at ginawang bayang hirang, kinamtan ng mga taong ito yung biyayang pagkahirang. Yung sa doktrina na tinatawag na election, silang hinihalal, silang pinili ng Diyos, silang hinirang ng Diyos, silang bayang hirang. At yung pagkahirang nila, yung sa Roma 11:28, ay dahil sa pinakaibig sila ng Diyos. At inibig sila ng Diyos dahil sa kanilang mga magulang. Dahil sinumpaan ito ng Diyos sa kanilang magulang na si Abraham, Isaac at Jacob. Tinupad ng Diyos ang kanyang sumpa, ang kanyang tipan, ang kanyang covenant. Ang tinutukoy sa Roma 9:4-5, sila ang mga Israelita. Na bandang uli, naging Hudyo. Mahabang kasaysayan po yun. Ngunit, sa Roma 3:1 at 2, sinabi na itong mga taga-Israel, itong mga Israelita, na naging bandang huli Hudyo, kaya naman naging bandang huli tinawag namang Hudyo dahil sa kasaysayan, sa kaganapan ng kasaysayan. Noong unang tawag sa kanila, mga Ebreyo, mga Ibri. No? Ang panahon ni Abraham, nang ibig sabihin ay tagaybayo, no? Tagaybang lipat ng ilog. Di ba? Merong mga ganon yung mga ninuno natin, yung mga matatanda noon. Wala namang pagkakakilanlan. Pagka tinanong sa tagasan ba yan? Sino ba yan? Di ba, lalo na sa mga malalayong lugar, ang tawag, tagalipat ilog yan. Di ba? Parang ganon. Ang ibig sabihin ng salitang Hebreyo o Ibri, tagaibang ilog yan. Dahil na alam niyo yung paglalakbay ni Abraham, bago sila nakarating sa Kanaan at nanirahan doon, lumipat din ng ilog, naglakbay kung saan nanggaling. Ngunit sa istorya na hanggang dumating si Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan, ginawang Israel. Di ba? At yung anak ni Jacob, tinatawag na naging mga patriarka, ninuno ng Israel, at iyon ang naging 12 tribo. Ngunit sa kahaba ng kanilang kasaysayan, sila ay dinalang bihag, naunang dinalang bihag yung 10 tribo, at nangawala na. At yun namang tribo ni Huda ay dinala rin bihag sa Babylonia at yun na lang ang nakabalik bilang parang nalabi o tira o remnant, retaso sa kanilang bilang. At dahil sila isang kanang Hudyo ng Huda, kaya bandang tinawag itong mga Hudyo.
Ganun ang kasaysayan to. Itong mga Hudyo na ito, kay Israel o mga Israelita, bagamat may sinasabi si Pablo, hindi lahat sila na taga-Israel ay sa Israel. Ibang bagay yon. Ang mahalaga, makita natin na itong mga Israelita, sa Roma 3, 1, 2 ay marami ang kanilang kahigitan. At ang sabi ng kahigitan nila, ang ibig sabihin yung kalamangan nila sa ibang tao. At meron silang napakinabangan sa tipan ng Diyos. Sila kasi ang kinatipan ng Diyos, ang naging bayan ng tipan, ng people of the covenant. Marami sa anumang paraan ang sabi ang kanilang kahigitan sa lahat ng mga tao. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Sa Roman 9:4, nang sabi na pawang mga Israelita, ito yung napasa kanila bilang mga Israelita. Ito ang kanilang naging kahigitan, ito ang kanilang naging kalamangan at maging kapakinabangan, mahigit sa ibang lahi, sa ibang mga tao, sa balat ng lupa. Nasa kanila ang pagkukupkop, nasa kanila ang kalwalatian, nasa kanila ang mga tipan, nasa kanila ang mga pagbibigay ng kautusan, nasa kanilang paglilingkod sa Diyos, nasa kanilang mga kapangakuan. Kasi silang kinatipan ng Diyos. Kaya lahat ng kapangakuan na nilalaman ng tipan ay para sa kanila. Hindi ba kaya sinabi din ni Apostol Pablo sa Efeso 2, yung mga Hentil na hindi taga-Israel, hindi kababayan ng mga taga-Israel, sila yung mga dayuhan, taga-ibang lupa sa mga tipan at mga kapangakuan. Hindi sila kasali. Kasi itong mga Israelita ang kinatipan ng Diyos. At silang makakaasa na magtatamasa ng mga pangako ng Diyos. At sa kabanatang 9 pa rin at talatang 5, nasa kanila ang mga magulang. Hindi ba sa kanila si Abraham, sa kanila si Isaac, sa kanila si Jacob. At sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman. Yung Kristo sa Grego, yung Mashiach sa Hebreo, yung Mesyas na tagapagligtas, galing din sa kanila. At ang hindi kababayan nila, hindi taga-Israel, walang aasahan, walang pag-asa, at walang Diyos sila sa sanglibutan. Ang sabi ng dagdag ni Apostol Pablo sa Efeso 2:11 hanggang 12. Nang ibig sabihin, kasi hindi ba pinaliwanag ko na minsan, yung Diyos ng Biblia, yung Diyos na mababasa sa Biblia, ay ang Diyos ng Israel. At yung Diyos ng Israel ay yun ang Diyos ng mga magulang. Yun ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, yung hindi kababayan ng Israel, wala silang Diyos. Hindi nila Diyos, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Yung Diyos na mababasa natin sa Biblia, ay hindi nila Diyos. Ang mga Hentil kasi, mga taga-ibang bansa, hindi taga-Israel, marami silang Diyos-Diyosan eh. Iba-iba ang kanilang mga Diyos. Nanamanan nila sa mga Grego at mga Romano. Hindi ang Diyos ng Israel ang kanilang Diyos. Itong mga Israelita, ang sabi pa, sa kabanatang 11:2, sila ang bayan ng Diyos na nang unay kinilala. Nang una pa'y kinilala niya. Sa Amos 3:2, ang sabi, sila lamang ang kanyang nakilala sa lahat ng angkan ng lupa. Palagi nating nakikita yung salitang kinilala.
Yung Hebreo yung yada, tinosko sa Grego, ibig sabihin, sila lang ang kinuha ng Diyos, pinili ng Diyos, sa kanila lamang nakipagrelasyon ng Diyos. Sila nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Higit kanino man. Sa lahat ng mga angkan sa lupa, sila lang ang ginawang bayan ng Diyos. Sa Exodo 19, 5:6, Deuteronomio 7:6, 14:2, 32:8, 9, sila ang pinili na pag-aari ng Diyos. Inangkin sila ng Diyos na sarili niyang pag-aari. At sila ang minahalaga ng Diyos na parang pinakamahalagang kayamanan niya. Sa Jeremias 13:11-7, silang ginawang pinakabayan ng Panginoon at tinatawag din sa nasusulat ang kawan ng Panginoon. Sapagkat sa Jeremias 23:2, Ezekiel 34:13-31, sinabi ng Panginoon, ang kanyang bayan ay ang kanyang kawan. Inilalarawan ang ugnayang ito, ang relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan, gaya ng larawang ugnayang pastor at tupa na mababasa sa Biblia na malaganap na nangasusulat. Ngayon, masdan natin ang kabutihan ng Diyos. Mahalaga lang muna kasing maintindihan natin na merong tangi na pinili ang Panginoon, meron siyang bayang hirang talaga. Meron siyang talagang chosen people. God's chosen people or people chosen. Yung amsegula sa Hebreo at eklektos laos sa Grego. Ang bayan ng Panginoon, ang kawan ng Panginoon. Ngayon, masdan natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang tinatawag sa Gregong Christotes. Yung kabutihan o mas magaang unawain, kabaitan ng Diyos. Yung kanyang kabutihan at kabaitan. Gaano ba kabuti ang Diyos? Gaano ba kabait ang Diyos? Dalawang bagay ang ating pag-uusapan. At pag-uukulan ng pansin din, una, ang kalikasan na kabutihan. Roma 11:22, sabi, ang kabutihan ng Diyos. Yun ang unang pag-uusapan natin. Ang kabutihan ng Diyos ay sayo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, walang ibang dahilan upang ang kabutihan ng Diyos ay mapasayo. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Sa unang kabanata ng Roma pa lamang, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 32, bubungad sa nasusulat ang isang bagay na hindi ikinubli, hindi inilihim sa sangkalahatan, kundi ito'y lantad na nasusulat. Ano ito? Ang sabi, ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Nakita nyo, bago pinag-usapan yung pinag-uusapan natin sa kabanatang 11 na, talatang 22, ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan. Dito pa lamang sa Roma 1:18, bumungad na kaagad ang poot ng Diyos. At ito yung sabi, nahahayag mula sa langit. Ibig sabihin, hindi ito isang lihim. Hindi ito isang ikinubli.
talagang inihayag, lantad ng Diyos ay napupuot. May puot. Laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Subalit ito ang ipinababatid. Pagdating niyo sa Roma 9:22-23, ang sabi, ang Diyos, kung ang Diyos ibigin na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagsira. Ganitong gustong ipakita ng talata. Ang poot ng Diyos. May poot ang Diyos. May galit ang Diyos. Nagagalit, napopoot ang Diyos. Sa kasamaan ng tao. Hindi ba hanggang gumabot kayo, Kabanatang 1:18 ito. At pagkatapos, inisa-isa kung bakit galit ang Diyos sa tao. Sapagkat hindi nila kinilala ang Diyos. At marami pa. Kayo nang magbasa. Kabanatang 1, talatang 18-32. Inisa-isa ang dahilan kung bakit galit ang Diyos sa tao, sa kanyang kasamaan, sa kanyang kasalanan. Bakit may poot ang Diyos na inihayag mula sa langit? Di ba hanggang umabot kayo sa Kabanatang 3? Lahat nagkasala eh. Hindi umabot sa kalwalatian ng Diyos. Parang ang pinakikita nang dahil sa kasalanan ng tao ay para siyang nasa isang hukuman. Para siyang naharap sa isang paglilitis. At dahil nahatulan, nasentensyahan ang tao, baka sa korte. Lahat, ang sabi, all are guilty. Lahat ay nagkasala. Hanggang umabot ko sa Kabanatang 6, 26. Magbabayad ng parusa. Ang kabayaran ay kamatayan. Hindi ba ganon? Kasunod-sunod ng mga pangyayari. Dahil dito, ang sabi din, pagdating din niyo sa Kabanatang 9, 22 at 23 ng Roma, ang Diyos, may nakaipon na siya sa sisidlan ng galit. Parang may nakadeposito na ng galit ng Diyos. Nakaimbak na yung kanyang galit. Nakahanda ng manira. Nakahanda ng mangwasa. Nakahanda ng magparusa. Hindi ba pagdating niyo sa Apokalipsis inilarawan naman kapag puno na yung saro ng galit ng Diyos, ibubuhos. Dito sa Roman 9, 22, parang nakaipon lang muna. Pero nakahanda na yung galit ng Diyos na maranasan ng lahat ng makasalanan. Pero anong sinabi? Kung iibigin ng Diyos, kung iibigin niya na pakawala ng kanyang poot, kung iibigin ng Diyos na gawin ang pagpaparusa sa lahat, magagawa ng Diyos. Subalit anong sabi? Nagtiis ang Diyos. Tiniis ng Diyos ang kanyang galit. Nagpasensya ang Diyos. Hindi niya pinakawalan ng kanyang poot, ang kanyang galit. Parang kagaya ng sinabi ni Moses sa Exodo, banayad sa galit. Hindi nagpapakawala kaagad ng palaso ng kanyang galit.
Nagtimpi ang Diyos ng malaking pagpapahinuu. Pinagpasensya ng Diyos ang mga taong makasalanan. Pero kung gusto niya, nakaimbak na yung kanyang galit. Ang sabi, nakaimbak na yung kanyang pot. At nakahanda ng manira, nakahanda ng magparusa. Yun ang kabagsikan ng Diyos. Ngunit anong sabi? Upang ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kung gugustuhin ng Diyos, kung ibigin niya, pakawalan ng kanyang kagalitan, ipadama ang kanyang pagpaparusa para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang kabagsikan ng kanyang kagalitan. Ngunit, pinigil ng Diyos ang kanyang sarili. Inagwanta ng Diyos ang kanyang galit. Nagtiis ang Diyos. Para ba yung kagaya ng isang tao, hindi man marapat na itulad ang Diyos sa tao. Pero parang kagaya ng isang tao na nag-aapoy na yung kanyang galit. Gustong-gusto na niyang parang sasabog na yung dibdib. Pakawalan niya yung kanyang galit. Hindi ba may mga ganon? Ang Diyos nagtiis, nagtimpi. Hindi niya pinakawalan ng kanyang galit para lamang ipakita ang kanyang kapangyarihan ng kanyang kagalitan. Anong sinabing nangyari? Na ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dali lang po. Ito'y pag hindi nagtimpi ang Diyos, nagpasensya ang Diyos. Isipin ninyo yun. Makapangyarihan ng Diyos, magagawa niyang gusto niya. Anong sabi ni Propeta Jeremias minsan sa Panacooy Tres? Kundi dahil sa iyo, O Panginoon, ang iyong katapatan ay walang hanggan. For great is thy faithfulness. Sabi niya. Ang iyong kahabagan ay sa lahat ng salit-salay. Nang dahil sa iyong habag, thou consumest us not. Nang dahil sa iyong habag, nang dahil sa iyong awa, hindi mo kami kaagad nililipol. Magagawa ng Diyos sa isang iglap, lipulin ang lahat ng kanyang nilikha. Hindi ba? Palagi nga sa aking pangaral tungkol sa eskatolohiya, kung panahon wawasakin ng Diyos ang lahat ng bagay, susunugin ang langit at ang lupa at hindi na palulubugin sa pamagitan ng tubig. Hindi ng apoy. Nung panahon na ang Israelita ay nasa Ehipsyo, nang sinalot ng Diyos ang Ehipsyo, sabi, ang daliri ng Diyos ang gumawa ng lahat ng makapangyarihang gawa, ang masalot na dinanas ng mga Ehipsyos. Daliri lang ng Diyos ang gumalaw. The finger of God wrought all these things. Pero pagdating nyo sa kawakasan ng Biblia, sa Apokalipsis, iba yung tono. Pag napuno na yung galit ng Diyos, napuno na yung kanyang mangkok, hinububuhos, ang sabi, ang bisig ng Diyos, ang kanan ng Diyos. Hindi ba pag galit na galit tayo, tinataas natin ang ating bisig, ibig sabihin talagang galit ka na. Ganon din ang Diyos. Hindi na daliri, bandang huli, kundi ang kanyang bisig, ang kanyang kanan.
Pero ang sabi ko, yun naman sabi ko lang. Hindi naman ako masusunod eh. In the beginning, in the genesis of all things, Bereshit, sa pasimula ng lahat sa wikang Hebreo, lumitaw ang lahat ng bagay. Nagsalita lang ang Diyos eh. Di ba? Sinabi ng Diyos magkaroon at nagkaroon. Magkaroon at magkaroon. Magkaroon at nagkaroon. Salita lang ng Diyos, lumitaw ang lahat ng bagay. Ang sabi ng Biblia, wala namang makakapagmungkahi sa Diyos eh. Wala namang ibig sabihin, makapagbibigay ng payo sa Diyos eh. Kaya hindi naman niya tatanggapin ang aking payo. Sasabihin ko siguro, huwag nang magpabagot, di taas pa ng Diyos ang kanyang kanang bisig. Magsalita lang siya, mawala kayo. Mapugnaw kayo. Kung paano lumitaw ang lahat ng bagay sa salita, magagawa din ng Diyos sa salita niya. Mapupugnaw, mawawala ang lahat ng bagay. Ngunit, salamat ang Diyos ay banayad sa galit. Pinipigil ang sarili. Tinitiis ang kanyang puot. Handa na sanang nakatalagang manira, mangwasak, magparusa. Para ipakita lang niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagalitan. Ngunit, anong nangyari? Karugtong ng Roman 22, pagdating sa 23, ituloy ninyo, ipinakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalwalatian sa sisidlan ng awa. Dalawang sisidlan. May sisidlan ng Diyos ng kanyang puot, galit. May sisidlan siya ng kanyang awa at habag. Dalawang sisidlan. Nakahanda na. Nakahanda na yung kanyang galit sa kanyang puot, sa sisidlan ng puot, na pakawalan at magparusa. Pero, hindi yun ang inibig ng Diyos. Yung sisidlan ng awa, ng habag, yun ang ipinakita ng Diyos. Yun ang ipinagama ng Panginoon. Hindi yung kanyang kabagsikan, kundi ang kanyang kabutihan. Ngunit kung hahamakin ang kabutihan ng Diyos, kung pawawalang halaga natin ang habag, awa ng Diyos, ang kanyang kabutihan sa atin, mga kapatid, maaring gawin ng Diyos yung kanyang kabagsikan, ang kanyang pakawalan, at maranasan ng bawat isa. Kaya, ang paksa natin ay kabutihan o kabagsikan. Ang kabutihan ng Diyos o kabagsikan ng Diyos, mamili-mili saan mamamalagi. Alin ang gusto ninyo? Yung kabutihan ng Diyos o kabagsikan ng Diyos? Sa ibang salita, anong ibigin ninyo na piliin? Ang pagpapala o pagpaparusa? Anong nangyari? Ituloy natin. Sapagkat inibig ng Diyos na ang hiyayag niya ay hindi ang kanyang kagalitan at hindi pinakilala ang kanyang kapangyarihan, kanyang kabagsikan, kundi ang pinakilala niya ang kanyang awa at habag mula sa sisidlan ng kanyang awa. Kaya pagdating sa Roma 10:30-31, mayroong mga taong nagkamit ng habag na dati hindi kinahabagan ng Diyos. Dati hindi kinaawa ng Diyos. Ngunit ngayon nagtamo ng habag at awa ng Diyos. Sino mo ito? Roma 9:24-26 ang sabi,
Sila ang mga hentil. Hindi lamang ang mga Hudyo, hindi lamang ang mga taga-Israel, ang kinahabagan ng Diyos ang kanyang ginawa. Sapagkat ang sabi nga, maahabag ang Diyos kung kanino siya mahabag, kaawaan ng Diyos kung sinong gusto niyang kaawaan. Dahil ang pagmamalaki ng mga Hudyo, ang Diyos lang ang umibig sa amin at may habag sa amin. Sa panahon ng ating Panginoon, anong tingin nila sa mga hentil na mga Pariseo? Ang tingin nila sa mga hentil ay parang ang kanilang silbi, ang kanilang gamit ay maging panggatong lang sa impyerno. Ganun ang pagmamalaki, pagmamayabang ng mga Hudyo. Sila lang inibig ng Diyos, sila lang kinahabagan ng Diyos, sila ang tangi na pinili, sila ang bayang hirap. Pero, ang sabi ngayon, maging mga hentil man, hindi lang mga Hudyo. Sapagkat walang pagkakaiba, ang Panginoon ay Panginoon ng lahat. Hindi lang siya Panginoon ng mga Hudyo, kundi Panginoon din ng mga hentil. At mayaman ang Diyos sa lahat ng mga nagsisitawag sa Kanya. At ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hudyo o hentil, wala nang pagkakaiba. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang hinahanap niya, ang sabi niya nga dyan ay, yung hindi naghahanap sa akin, hindi tumatawag sa akin. At pagkatapos mayroon namang naghanap sa Kanya, tumawag sa Kanya, kinalugdan ng Diyos ang mga hentil nang dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon. Nagkamit sila ng awa, ng habag ng Diyos. Bandang uli, anong sabi? Sila man ay mangyaring tatawagin niyang kanyang bayan. Yan ang sinabi rin sa Efeso 2, 11, 13 hanggang 19. Dati-dati ang mga hentil, hindi kababayan ng Israel. Sila ay mga dayuhan, hindi mamamayan ng Israel. Taga-ibang lupa sila tungkol sa mga tipan at mga pangako. Ngunit ngayon, dahil kay Kristo Jesus, kababayan na rin sila na kasama ng sambahayan ng Diyos. Roman 9:30-33, sila ang mga hentil na nagkamit ng katwiran sa pananampalataya, hindi sa gawa. Roma 11:6, sa pamagitan ng biyaya, hindi sa gawa. Anong ibig sabihin? Anong gusto ipakita nito? Pinakikita ang mayamang biyaya ng Diyos. Na nang dahil sa biyaya ng Diyos, na na kay Kristo Jesus, yan ang sinasabi din ng Efeso 2:7-8, sa dakilang kayamanan ng kanyang biyaya, sa gandang loob kay Kristo Jesus, sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga gawa, tayo'y nangaligtas. Kaloob ito ng Diyos. Isipin niyo. Yung mga Hudyo, gumawa sila. Sumunod sa kautusan. Ngunit hindi nila nasunod. Hindi nila nakamtan ng pangako sa pamagitan ng kanilang paggawa. Hindi sila nakaabot. Hindi nila nagampanan ng mga kautusan, sabi Pablo. Samantalang ang mga hentil, tayo na kahit na hindi katutubong mga Hudyo, hindi man tayo kailangan gumawa, kusang loob, ipinagkaloob ng Diyos ang handog na biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
Hindi ba? Di ba napaka pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang biyaya? Iniligtas tayo doon sa kanyang poot, doon sa kakabagsikan ng kanyang kagalitan, ang kayamanan ng kanyang ng kabutihan ng kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan. Ang iniabot na handog sa atin. Kaya hindi maintindihan kung bakit maraming tinatanggihan. Marami na tinatanggihan. Ang halok ng Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang mga hentil, ang dahil sa kanilang pananampalataya, kagaya natin ay ng mga hentil, ang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ay makasasali na rin sa mga pinili, makakasamang may bibilang na rin sa bayan ng Panginoon, sa sambahayan ng Diyos. Dati etcha puwera tayo, hindi kasali sa mga pinili, hindi kasamang binibilang sa bayan ng Diyos, ngunit ngayon tayo'y kasali na sa mga pinili, kasamang may bibilang na sa kanyang bayan, sa kanyang kawan, kababayan na kasama sa sambahayan ng Diyos. Ang sabi sa Efeso 12:13. Ngunit ang sabi riyan sa 9:30-33 ng Roma, ang mga hentil kaya nakamit ang ganitong katwiran. Kaya nakamit ang ganitong kapakinabangan. Kagaya ng biyayang kaligtasan. Dahil sa pananampalataya sa biyaya na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba matagal na rin sinabi yan? Kay Abraham pa'y pinangako. At yan ang natupad sa Galatia 3:6-9 na aariing ganap din ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso 2:7-8, ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob na nakay Kristo Jesus. Sa biyaya tayo nang aligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa ating mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang huwag magmapuri. Ngayon, balikdan natin yung ginawang paglalarawan. Roma 11:11, sa pagkahulog nila, yung mga Israelita, mga Hudyo, sa kanilang pagkahulog, dumating ang pagliligtas sa mga hentil. Nakita nyo? Kaya, yung pagkakaalis nila, pagkakaupong nila sa puno, ang mga hentil naman ay binigyan ng pagkakataon na nangang mga ilang sangay na nga bali, ikaw na isang olibong ligaw ay sinanib sa kanila, at ikaw ngayon naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. Ito na ang pinakamagandang balita. Ang epangelyo o ebanghelyo. Nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng pagkakataon ang mga hentil, mga kagaya natin, na nang tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus, ay iniyugpong tayo. We are grafted in. Isinali na rin tayo at kabahagi na rin ng bayan ng Diyos, ng mga pinili ng Panginoon, ng kanyang mga hinirang. Dahil sa pananampalataya. Ngunit,
Pagdating sa Roma 11:24, pansinin natin nawain. Ang ginawang pagsasanib o grafted in, yung pag-uugpong sa atin, ang sabi riyan, ay laban sa kaugalian. Ito hindi pinapansin ng mga nagbabasa. Contrary to nature. Anong ibig sabihin? Di ba? Etong puno, sabi nilarawan, nangabali ang mga sanga, mga taga-Israel. Yung hindi taga-Israel, mga hintil, iniyugpong. Okay? Ito'y laban ng sabi sa kaugalian. Sa Ingles, contrary to nature. Alam niyo bakit? Hindi kasi pinapansin itong talatang to. Basta, sinasabi lang natin, naisali tayo sa mga pinili, kasamang kabilang na tayo sa bayan, para tayong sanga na iniyugpong sa puno at kabahagi na ng puno. Pero, ang nangyaring ito, laban sa kaugalian, ang sabi ni Pablo mismo, contrary to nature. Bakit? Paano ba ang pag-uugpong? Ang pagdudugtong ng sanga? Yung grafting sa mga naghahalaman. Ang talagang ginagawa, kumukuha ng magandang sanga. Di ba? Yung magandang sanga, tandaan nyo, yung magandang sanga ang pinuputol at inuugpong upang magbunga. Yun ang natural. Ang hindi natural ay ito. Sino ba naman na mag-uugpong, kukuha ka ng masamang sanga? At yung masamang sanga, ang iyong iugpong. Contrary to nature. Hindi siya tama. Yung tinatawag sa grafting, yung Zion, o Zion, yung magandang sanga, ang pinuputol at inuugpong. Walang bulok nga yung sanga eh. Masama nga yung sanga, pagtapos, iugpong mo. Makakaasa ka bang magbubunga nun? Hindi. Kailangan magandang sanga ang iugpong mo. Ang sabi rito, yung mga hentil, olibong ligaw, masamang sanga. Pero kahit na masamang sanga, iniugpong ng Diyos kahit na laban sa kaugalian. Even it is contrary to nature. Na yung mga hentil, kahit sila'y masasama, kahit sila'y makasalanan, isipin niyo, dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya kahit na yung makasalanan, anong sinabi kanina sa pambungad na pag-aawitan sa Roma 5:8, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kanino? Parang binili na ng Diyos. Ang pag-ibig ko, ito ang mga iibigin. Ang inibig ng Diyos ay yung mga hindi kaibig-ibig. Unnatural. Hindi natural. Di ba? Ang iniibig yung kaibig-ibig. Hindi iniibig yung hindi kaibig-ibig. Hindi ba ganun? Para kung naunawaan ko tuloy yung ilustrasyon ng tupa, ng pastor at tupa. Yung kilik-kilik o tangan-tangan, kaya yakap-yakap ng pastor na tupa. Yeah. Sa atin, kapag maganda yung bata, cute, yung cute ng batang yan, yayakapin natin. Maganda yung bata eh. Pero kung gusgusin niyang bata, sakitin yan. Pangit yan. Yayakapin ba ninyo? Magaganyak ba kayo?
Nakukunit niya. Hindi. Nagandahan kayo. Ang ganda ng bata. Parang sa tupa. Akala natin kung dahil yan ang matabang tupa, yan ang magandang tupa, yun ang kinikilik ng paso. Hindi! Yung sugatan, yung sakitin, yung mahina, yung sinabi ng Biblia, yun ang kinakalong ng Diyos. At isipin ninyo, yung masamang sanga na pagkakaintulad sa mga hentil, yung mga makasalanang mga tao na hindi kaibig-ibig, hindi kailangan kahabagan o kawa ng Diyos. Sila ang inibig ng Diyos, sila ang kinahabagan ng Diyos. Lalong dito sa ginawa ng Diyos na laban sa kaugalian, lalong tumingkad na maliwanag ang kabutihan ng Diyos. Nakita ninyo yun? At pagkatapos magwawalang bahala tayo sa kabutihan ng Diyos. Yung masamang sanga ang kinuha ng Diyos. Ang Israel, mabuting sanga eh. Kaya sila nakaupong eh. Kaya nga pinili sila ng Diyos eh. Sila ang nilalarawang mabuting sanga. Pero may hentil, masamang sanga. Olibong ligaw. Yung olibong ligaw, yung kung saan-saan lang yan. Nakakalat sa ilang. Tumutubo kung saan-saan. Walang inaasahan na mabuti. Walang inaasahan na magandang bunga. Ngunit yun ang kinuha ng Diyos. Kahit na laban sa kaugalian. Kahit na hindi yun ang tamang pag-uupong. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ng kagandahan ng kanyang loob, ng kanyang kabahitan, ng kanyang kabutihan, pinulot niya yung sangang hindi mabuti. Kinuha niya yung makasalanan, kahit na makasalanan. Inibig niya yung kahit na hindi kaibig-ibig. Pinatawad niya ang kahit na hindi dapat patawarin, kundi dapat ay parusahan. Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. God commended His love while we were yet sinners. Christ died for us. Isipin niyo pinakitang pag-ibig ng Diyos. Commended, pinagtagubilin, parang God ordered this love, parang inutusan ng Diyos. Nagutos ang Diyos sa kanyang pag-ibig, inutusan niya ang kanyang pag-ibig. Etong ibigin mo yung hindi kaibig-ibig. Itong mga makasalanan, itong walang kwentang tao, itong mga liko, itong mga di matuwid, itong mga masama. Dahil sa kayamanan ng kanyang kabutihan. At pagkatapos, wala tayong utang na loob sa Diyos. Wala tayong pagsasalang sa kabutihan ng Diyos. Kaya bandang uli, hindi lamang ang kanyang kabagsikan, ang kanyang kabutihan ng masdan ang tingnan. Bandang uli, anong sabi? Masdan, tingnan ang kabagsikan ng Diyos. Yeah. Ayaw natin ng kabutihan ng Diyos. Inaayawan natin, tinatanggihan natin ang kabutihan ng Diyos. Tignan ninyo ang mga Israelita, ang mga Hudyong katutubo. Anong sabi sa kanila? Hindi ba sinabi? Roma 9:4-5. Sa kanila nagmula ang Kristo. Yeah. Si Jesus, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Mateo 21, Marcos 8, ang dami ng talatang yan. Ang Yeshua HaMashiach, ang Yesus o Kristos,
ang Soter o Hestin, Christos, Kyrios, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas, ang Panginoon, sa kanila galing. Anong sabi din ng Roma 2:11? Roma 11:26, nagbuhat sa kanila ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Mesyas. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Hinggil sa Israel, sa Roma 9:31-33, ang Israel, sila'y nangatisod. Roma 1:1, sila'y nangahulog. Anong ibig sabihin? Pinaliwanag ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:5-8 ang ganito. Si Jesucristo. Si Jesucristo. Anong sabi? Sa mananampalataya ay mahalaga. Ngunit sa hindi nananampalataya, si Jesus, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, ay batong itinatakwil at katitusuran. Mababasa din niyo yung mga Gawa 4:11. Ang propeta Isaias nagpahayag doon sa Isaiah 53:3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi hinalagaan siya, hindi siya minahalaga. 1:12, siya'y naparito sa mga kanya. Naparito siya sa mga Hudyo. Naparito siya sa Israel. Naparito siya sa kanyang sariling bayan. Subalit hindi siya tinanggap. Inayawan siya. Hindi siya pinaniwalaan na siyang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Mag-aambang bagay na mawalang halaga si Kristo? Magaan bang bagay na hindi paniwalaan si Jesus bilang siya nga ang ako nga? Hindi ba sinabi niya sa 1:8:24 at 58, kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo. Bago pa si Abraham, ako nga. Pero di siya pinaniwalaan. Ano sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa Hebreo 10:29, gaano kaya higpit na parusa ang iahatol na naukol doon sa yumuyurak kay Kristo Jesus? Yung parang tinatapak-tapakan lang si Kristo Jesus. Parang batong itinatapon, itinatakwil. Parang para sa kanila, si Jesus ay walang kwenta, walang halaga. Gaano ang parusang ihatol? Gaano kahigpit? Ang sabi ng Hebreo 10:29, 1:36, ang poot ng Diyos ay sumasa kanila na hindi tumatalima, hindi sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ang poot ng Diyos ang nasa kanila. Yung galit ng Diyos. Ikalawang Tesalonica 2:7-9. Ang hindi nagsistalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Kakilakilabot, ang sabi ng Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Isipin ninyo.
sa kayamanan ng kabutihan ng Diyos. Ibinigay niya si Kristo Jesus bilang kaloob, bilang handog, tumubos ng kasalanan, ibinigay ang kanyang sarili, isinakripisyo. Pagkatapos, tatapakan lang siya, yuyurakan lang siya. Tapos, sasabihin, walang kwenta yung Jesus na yan. Hindi karapat-dapat na paniwalaan, hindi siyang tagapagligtas, hindi siyang message na tagapagligtas, hindi siyang Panginoon. Ang poot ng Diyos ay isa sa kanila na hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Ano bang nangyari sa mga Israel? Balikan natin ng Israel. Roma 11:20, sa kawalan nila ng pananampalataya. Para sa kanila, batong itinakwil si Jesus. Tinanggihan nila, hindi nila pinaniwalaan. Pero itong Jesus na kanilang itinakwil, ay siya pala ang panulok, siya pala ang batayan ng kaligtasan. Sa kangino pa lang iba'y walang kaligtasan, maliban lamang kay Kristo Jesus. Ito yung tinakwil nila. At gayon din sa panahon natin, maraming nagtatakwil kay Kristo Jesus. Ayaw siyang paniwalaan. Samantalang siya lang palang pangalan na binigay sa silong ng langit. Sa Gawa 4:12 na sukat na ikaligtas. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang takapagligtas sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang winawalang halaga ng marami. Ito ang tinatanggiang paniwalaan ng marami. Kagaya ng Israel, itinakwil siya. At anong nangyari? Roma 11:20, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. Binali sila. Inalis sila ng Diyos sa puno. Roma 11:21, hindi sila pinatawad ng Diyos bagamat sila'y talagang mga sanga. Silang talagang sanga. Hindi naman ang mga hentil. Masamang sanga nga ang mga hentil eh. Ito mga talagang sanga. Ngunit sapagkat sila'y mga suwail at itinakwil si Kristo, ang sabi, pinutol sila. Inalis sila sa sanga. Ito ang babala na gustong ipakita ng talatang ating pinag-uusapan. Ito yung babala. Sinasabi, sa Roma 11:20, matakot kayo. Matakot kayo, sabi. Ang ibig sabihin ng matakot dito sa Grego'y pobeo, mag-alala, maalarma kayo. Sapagkat, ang sabi sa Roma 11:23, makapangyarihan ng Diyos. Sapagkat makapangyarihan ng Diyos, yung talagang sanga ay magagawa niya, makakaya niya na balin at putulin. Samantalang yung masamang sanga, magagawa at makakaya ng Diyos na yugpong. Pero matakot kayo, sabi, maalarma kayo, baka nagwawalang bahala kayo, ang sinasabi ni Pablo, kung kaya ng Diyos na putulin yung talagang sanga, magagawa rin ng Diyos yung iniyugpong lang kung hindi mamamalagi sa kabutihan ng Diyos, ay puputulin din. Iyon ang sinabing dapat katakutan. Magagawa kasi ng Diyos
Para sinabi nga ng ating Panginoon minsan, huwag niyong katakutan ng tao na pumapatay ng katawan. Mas katakutan ng Diyos ang pumapatay sa katawan at kayang ibulid ang inyong katawan sa impyerno. Matakot kayo sapagkat makapangyarihan ng Diyos na kung hindi mamamalagi sa kanyang kabutihan, ang mararanasan ng kanyang kabagsikan. Kaya sa pagsasara, paano totoo na maranasan ang kabutihan ng Diyos? At paano totoo na maiwasan ang kabagsikan ng Diyos? Gusto niyong malaman? Roma 11:22, anong sabi? Kung if napakaisida, 2 letra lang eh. Kaya nalalaktawan eh. Kung mamamalagi yun, sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Mula mismo sa bibig ng ating Panginoon, sa 1:15, di ba? Tuwiran na niyang sinabi, talatang 4 hanggang 6. Ang sabi ni Kristo Jesus, na ating Panginoon, ang message ng tagpaglas sa ating Panginoon, kayo'y manatili sa akin. Ngayon, kung mananatili tayo sa Panginoon, anong sabi? Ako'y mananatili sa inyo. Ngunit kung sino man ay hindi mananatili sa akin, ano magiging katulad niya? Matatapong katulad ng sanga, pinutol, matutuyo, titipunin at susupukin sa apoy. Walang silbi, di ba? Pag pinutol ang sanga, at hindi naman na kailangang iugpong, pinababayaan na lang yan, tinatapon, matutuyo, gagawin panggatong. Tama mga Pariseo, panggatong sa impyerno, sabi nila. Yun ang silbi. Kung totoong tayo ay nasa Panginoon, mayroong relasyon sa Panginoon. Anong sabi ng Hebreo 13:14? Tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Kabahagi tayo ni Kristo. Kung maraming ingkong ito. Kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Hindi minsan, hindi sandali, hindi kung kailan lang, kundi hanggang katapusan. To the end. Ang ginamit na salita ng manatili, epimeno at meno. Minsan, tinalakay na natin to. Ibig sabihin, manirahan, tumahan. Yun ang manatili, yun ang mamalagi. Kung totoong tayong mayroong relasyon sa Panginoon, tumahan tayo, manahan tayo, manatili, mamalagi tayo sa Panginoon. Hindi sinasabi rito na po pwede yung paminsan-minsan nasa Panginoon, paminsan-minsan sumusulpot. Paminsan-minsan naninirahan sa Panginoon, paminsan-minsan nilalayasan ng Panginoon. Walang ganun. Alin lang sa dalawa, nakaupong, nananatili sa Panginoon,
nakatahan, tumatahan, naninirahan, hindi palisan-lisan, hindi palipat-lipat kung saan-saan. Yun ang epimeno, yun ang meno na salitang manatili. Hindi rin pwedeng tinagpas, tapos sidudugtong. Yung tinagpas na, tatapon eh. Pero nasa Diyos, yun lang, nasa Diyos. Kung iibigin pa rin ng Diyos na tanggapin tayo. Sa bagay, makapangyarihan siya, ang sabi, magagawa niya yung gusto ng Diyos. Kung yung tinagpas, pwede niyang itawa. Yun po. Ngunit mga kapatid, makikipagsapalaran ba tayo? Makikipagsugal ba tayo ng ating kaluluwa, ng ating kahinatnan na kapalaran? Ipakikipagsapalaran ba natin ang buhay na walang gan na maaari nating kamtan? Ipagpapalit ba natin kung sa anuman ang kaligtasan? Bakit hindi natin siguraduhin mamalagi, manatili sa Panginoon? At huwag nating papangyaring sa ibang paraan, ikaw man o ako man, ay puputulin. Hihintayin pa ba natin yun? At pagkatapos, ibabalik tayo ng Panginoon. Bakit tayo makikipagsapalaran? Di natin siguraduhin. Kaya nga dito sa kawan ng Panginoon, relasyon sa Panginoon ang ating pinag-uusapan at tipanan na ugnayan, covenantal relationship, hindi ba? Nang ibig sabihin talaga nakatipan tayo sa Panginoon, we are fully committed. We have devoted our lives to the Lord. Nakaugpong tayo sa Panginoon at hindi natin babayaan. At bakit natin hihintayin? Matagpas tayo. Magagawa ng Diyos yun. Kaya ang sinabi, matakot kayo, makapangyarihan ng Diyos. Magagawa niya na yung nakaupong ay tagpasin. At yung natagpas, pwede niyang yupong. Pero, bakit tayo makikipagsapalaran? Bakit hindi natin tiyakin? Siguraduhin ang buhay natin na mas ang kabutihan ng Diyos ang ating maranasan at hindi ang kanyang kabagsikan. Mamimili tayo. Kayo. Saan kayo mamamalagi? Kung ginamit yung salitang ekomeno at meno, tirahan, manirahan, saan ba ninyo gustong tumira? Saan ba ninyo gustong masumpungan? Saan kayo naroon? Nasa Panginoon? O wala sa Panginoon? Paminsan-minsan, nasa Panginoon? O lahat ng panahon, nasa Panginoon? Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming Panginoon, kinikilala pa rin namin kung gaano ka kabuti. Mabuti kang Diyos, palagi kang mabuti sapagkat ang biyaya mo ay pinasasagana mo pa rin sa amin. Hindi pa rin ang iyong kabagsikan ang aming nararanasan sa kabila ng marami naming kakulangan sa iyo. Ngunit ang iyong kabutihan, gaya ng sinabi ni David, sumusunod, sinusundan kami kahit saan at kahit anong kalagayan sa lahat ng kaarawan ng aming buhay.
Ngunit huwag naming hamakin. Huwag nawa mangyari na magpawalang halaga kami sa iyong biyaya. Panginoon, nais po naming tiyakin sa aming mga buhay na kami ay safe and secured, na kami ligtas, na kami ay nakahugpong sa puno ng buhay kay Kristo Jesus na Panginoon. Na naway totoong seryosohin namin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Totohanan na kami ay mamumuhay, namamalagi, nagpapatuloy, hindi lilisan, hindi tatalikod, hindi mawawala sa iyo. Kung paano ang ibig mong, kung kami mananatili sa iyo, mananatili ka rin sa amin. Panginoon, maging palaging alalahanin namin, masdan at tignan ang iyong kabutihan. Ngunit huwag din namin kaligtaan, mayroon ka ring iyong kabagsikan. Oh, aming Panginoon, tulungan mo nawa kami na maging karapat-dapat lalo, na maging mabuti ka sa amin. Gawan mo kami ng kabutihan, sapagkat ang ibig namin ay manatili sa iyo. Kung paano ang sangsangay nagiging bahagi ng yaman, ng ugat at ng puno, dumadaloy ang buhay sapagkat nakaupong. Ganun din ang ibig namin, na hindi mahihiwalay sa aming pagkakaugnay kay Kristo Jesus. Ang aming relasyon sa Panginoon ay ibig naming mananatili upang kami makakaasa, matatamasa din ng biyaya, ang pagpapala ng pamamalagi sa Panginoon. Ito po ang aming pagsusumamo na yun nawang dinggin. Amen.